Saka dami ng gimmick ngayon. Ano na mga balloons? Sabing walang Valentine's si Jess at si Justin. Ayun, ang dami, Sige, kung saan pa tayo mapunta, batiin na natin sila. Good morning, mga kapatid! February 13, masampat ta abi-abi sa wikang agta. May baby man o wala. Isang espesyal na Martes Morena hatid natin para sa ating mga kapatid. Kaya nga, eto, may mga agaw eksena tayong mga makukulay, creative at umiilaw pang mga palobo. Nakapansin niyo yung pagkakasabi ni Jess ang baby, dinaanan lang. Okay, Jess, noted. Ang pandar po ng mga ito, ginawa ng palatandaan ng mga Gen Z sa mga pinagpala sa pag-ibig. Kapag nabigyan ka raw nito, ako na ang love life mo. Ako na love life. Wow, totoo yan, Mama Dims. Alam mo, ang madalas na post tungkol dito, sa wakas, nabilhan na rin ang umiilaw na logo. Diba nag-trend yan? Kasi ang lakas din kasi talaga maka-special, hindi ba, Justin? Sarap sa lobo. Sa lobo. Okay! Entry na yan. Ay, entry, pwede na yan, no? Pero lalo na ngayong, bisperas na ng pinaka-sweet na araw sa buong taon, ang Valentine's Day. Lahat ng gagawin natin para ipakita, iparamdam, at i-share ang ating care at affection sa mga minamahal natin. Di ba, Mamichi? Yes, that's right. Alam mo, swak na swak talaga itong mga lobo na ito. Justin, alam mo, sa totoo lang, mabigyan ka lang ng lobo, di ba? Kahit simple lang kahit yung basic lang na lobo, di ba, nakaka-happy na. Yan. Pero syempre, mas happy kung ito yung mga hinahanap ng mga Gen Z. At tanong ninyo, saan ba nakakabili niyan, di ba? Yung mga kumikislap-kislap pa. Ayun na, alamin na natin kung saan ninyo mahahanap itong may mga paandar na lobo na ito. Tawagin na natin ang mga pasimuno nitong mga lobo ngayon. Sina Noraimen Baulo at si Care Marugong ng Care Craft. Ano tawag sa Nora? Nor at si At papaano nyo naman na-discover na ganito na nga ang hinahanap ng mga bata ngayon? Actually, hindi lang siya pang bata. Ayun. Pang pang all ages. All ages? Yes. Kahit hindi yung mga in love? Kahit yung mga... Yeah, kahit hindi in love, kahit mga self-love. Ay, self-love! Hindi naman pala. Ayun naman pala. Oo. Paano kayo nag-start sa balloon business? Actually, I started as a franchisee of my friend, from my friend online business startup then. And then, after a year, gumawa na ako ng sarili kong brand. To create, to freely create new designs, ideas, and ayun. Tapos sinila mo si Nor. Yes. Kasi both kami are creative and imaginative. Pero paano ba nauso itong mga umiilaw-ilaw ng mga balloons? Kasi naalala ko nga ng mga bandang holiday season last year, nauso yan, nagde-trending yung mga tao, pinupost nila na nabibigyan sila ng mga umiilaw na lobo. Yeah, actually, nag-start na yan prior pandemic pa. Meron na tayong mga fairy lights. It's just that siguro nag-trend lang siya last December since medyo dumami yung mga nagbebenta sa kung saan-saan, di ba? Online. And also sa mga bangketa na umiilaw na balloons with colorful ones. Yeah. That's right. Actually, Ano daw yan, Jess? Meron tayong pa-sorpresa dito. Tama ba yung gagawin ko? Wait lang. Yan. Ayan na ba? Ayan na, game. Ay! Akala ko pera. Akala ko pera yung nakasabi. Mas maganda naman pala pictures natin. Pero nagko-customize din po kami ng money. Pwedeng money. Yes. Pwedeng money, pwedeng gender reveal or proposals. Okay, yun pa nga lang kasi tatanong ko na paano nga kapag non-Valentine's o hindi Valentine's, ano yung pinaka-next na patok? Actually, after Valentine's, meron tayong Mother's Day Ayun, and Father's Day. That's our peak seasons, parang yung December. Sa Mother's Day, maraming cash ang gusto. Yes. Diba? Kasi yung... Mabigyan ka na ba, Maui, ever ng umiilaw na lobo ni Mark? Yes naman. Totoo ba? Yes naman. Okay lang. Meron ka naman Valentine's card yesterday. So, kaya na napag-maiyak Tapat sa'yo. na. Okay, wait. So, kayo, paano ninyo dinedesign ito? Kasi you said very creative kayo. Meron kayong mga set na kunwari, on the day, gusto kong bumili, hindi ako creative, kayo na mag-iisip for me. Paano naman kung meron akong sariling design, kulay na gusto ko, pwede rin yun? Pwede po. Oo. Customized. Yes po. So, meron po kaming
sinisend na price list from our catalogs to our customers. And then, for some po, pwede silang mag-send sa amin ng kanilang preference if they have any. All our products naman po are customized. Tanong ko, ano na ba yung pinaka parang kakaibang pinasok sa loob ng Lobo? Meron ba mga engagement rings dyan? Kasi pwede pa Pwede, may nagagawa ring, yan. may ano sa loob, picture. Pinaka-customized po siguro is yung stuffed toy. Yun nga, nasa loob. Siksik nyo dun. Bigat Bigat ba? Pwede kasi may ginagamit sila na parang machine to insert big stuff. items. Yeah. That's right. Tsaka ito, hot air balloon. Parang hot air balloon, di ba? Ang tawag po dyan is hot air balloon. Ganda. Pero hindi po siya lumilipad. Hindi, okay lang. Ang ganda pa Ganda din. naman. Justin, sa tingin mo, ano po yung magandang budget ng mga, kapag Valentine's? Ano yung tamang budget para sa inyo naman? Ako sila, magkano ba yung budget dapat? Hindi ko alam eh, di ba? Makakabatukan ka na ng Lobo. Ano ng lobo eh, Yung di ba? pinakamura nga ninyo. Cheapest at saka most expensive. Well, our cheapest po is itong hawak po ni Sir. Ito. Isa-isa kasi. Yes, that is flower. Tapos ito, may chocolate na. Magkano to, chocolate Ate? rolls. This one is 100 pesos po. Pwede to yung mga Ferrero na po siya. Yes, for Ay, pictures sakto. Wait, din. yan na ba yung ano ninyo? Satin roses? Yan ba yung tawag doon? Yes po, satin roses. Satin. From satin Satin to. Nakalagay doon. Paano ba ginagawa yung satin roses? So, anong proseso ninyo? Ayan, Ayun, tama ready? kami Oh. yan. Oo, okay. Dala na ni Nor. Natatakot ako. Kaya ba namin yan? Ayaw ba namin gawin yung satin Madaling-madali. roses? Bale, Talaga? kailangan po, may card para Oo. sa basic. May card. Opo. Kahit anong card po. ATM, ID. Ay, meron kami lahat niyan. Okay. Madali lang, Sige po, opo. oo. So, ang standard size nito kasi ganyan, ikakat lang natin into size. Ng card. Opo. Sige, so ilang piraso? Parang nag-free cut ka na, no? Sa mga kapatid nating nanonood ngayon, Bale, pag meron kayong ipapakita mga ko lang ribbon, po kung pwede nyo paano. sundin. So parang may card na ganyan. Opo. And then, Pang size. Oo. And Bale, actually, pwede rin pong gamitan pang dikit yung glue gun o di kaya yung lighter. Kasi wala. So, i-visualize ka na lang. Gaganyan po. Visualize. Tas, ganyan. Fold din natin. Tapos Parang dito na po origami. ilalagay yung glue gun. Then ito na po yung magiging itsura niya. So parang Ito pa So, lang yan, po, pakita po petals pa natin, lang. ma'am, yung likod para makita ng mga kapatid Mukha natin. siyang yung saya niyan, masaya yan gawin. Ribbon lang. So, parehas Lighter po po, side, pwede ipo-fold pandikit. nyo at lalagyan ng glue gun. Apo. Okay, Tapos, katapusan, asan na yung finished product? Ano nga ba yung Ayun. hinahabol? Yung hawak niya Ito, sa ito. kanina. Ay, yung pagsama-sama. oo, pagdidikit-dikitin lang po. Para mabuhang isang Ribbon buwan. lang yan, Hanggang sa ah. maging itsura, ganyan. Hindi pa nalalanta, no? Hindi naman po. Yun ang kagandahan niya kaysa sa So, organic. pati yung mga dahon mo is ganyan, ribbon. Ano? Oo. Ganda. Pwede All gumawa ng ganun maraming lang ganyan, namin. tapos parang bouquet style. Maganda din yun. Hanggang sa Ah, maging yan yung ganyan. sa una sa gitna, Opo, tapos Ayun, palabas. ganun hanggang sa pala. maging ganyan. Kinocurve. Paano mo dinidikit dito? Oo, glue gun na Glue po. gun din Glue po. gun na po. Opo, gaganyan So lang. pwede to, Ikutin lang. pero wag kasama masyado yung mga bata kasi mainit yung glue gun. Yung Oo, tip yes. naman siya Oo. dapat. Siguro paggawakin nyo na lang ng stick yung mga bata. Pwede. Correct. Okay, ma'am, may Arts and question crafts. ako. Mabalik tayo sa balloons kasi napansin ko special yung balloons nyo. No? How long po nagtatagal yung ganyan? This one po actually last for more than a month. Ay! wow. Opo. So, kung syempre iniingatan natin ng maayos and kung nilalayo natin two Sa sharp objects, init. so, Ano init? oo, naglalast po talaga siya more than a month. Uy, share ko lang, alam mo si Lia nung birthday niya, yung daughter ko, naka-receive siya ng ganyan. Hanggang ngayon nasa kwarto pa niya. So, September pa siya nag-birthday. Ang tagal na. December, Talaga. So, Saka ano magkaiba na yan pag nagtatagal? yung lobo na hindi lumilipad, lumulutang rather, kumpara dito sa, walang sa helium. walang helium. For floating balloons, yung mga ganyan po naglalast for a day. Ade. Okay, so kung saan namin kayo pwedeng makontak, kung gusto namin bumili para sa mga special occasions namin, lalong-lalo na ngayong Valentine's, pwede pang humabol. Yes. Promote na. Well, ayun po, hello everyone. Sa lahat ng gustong umorders and how to contact us, kindly follow, like, and subscribe to our Facebook page, TikTok, and Instagram, Kyle Crafts with a K.
Yan, ayun, nasa screens ninyo. Yan, nasa Kita screen nila. po. Okay, and Nor, thank you. Thank you very much mga kapatid. thank you, Again, thank you. Rayman Baulo at Car Maruhom ng Carrot Crafts. Thank you very much mga kapatid. Thank you, sir. Alright, gawin nating espesyal ang bawat araw. Tara na't salubungin lang may ngiti at pag-asa. Ako po si Jess De Los Santos. Love is in the air na po talaga. Enjoy na yan kasama ang iyong mga special someone or kahit na sino pa ang inyong minamahal, kahit yourself. Ako po si Dimples Romana. Yes, at ang ating love, gawin na rin nating source of inspiration and motivation. Tuloy-tuloy lang tayo sa buhay mga kapatid. Kaya niyo yan. Ako naman po, si Maui David. And to keep it going, magbusugin ang sarili sa inyong masarap na agahan. Kahit na ano pa yan, basta samahan na rin ang inyong paborito morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. At syempre, muna sa ating mga balita sa Frontline sa umaga, mga may init na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chikiro Apuno. Kaya naman bati namin sa inyo mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Alright, umpisa na natin. Bisperas ng Valentine's Day. I'm sure si Justin merong maraming mga katanungan for Valentine's Day. Ay, naku, madami talagang katanungan tungkol sa Valentine's Day, Jess. Pero alam mo, ngayong Hearts Month, pakinggan muna natin ang ating mga puso. At sa aking pag-iikot, no? Sino ba ang pipiliin ng ating mga kapatid? Ang mahal nila o mahal sila? Tanong lang. Yun na. Usapang puso, ang usapang puso pa rin po. Kung kalusugan naman ang usapan, ang lumalaking puso, madalas sa problema at ang hatid nito ang epekto ng heart enlargement. Sa ating pong katawan, idedetalye yan sa atin sa Sabi ni Doc. So, in real life, physically ay malaking puso. Pero hindi Pero- sa natin emotionally. One big love. Emotionally love. Oo. Perfect naman pang Valentine's. Ito pa sa ibang malapit pa rin sa pusong isapan, ha? Kung dati may MU, mutual understanding, ang Gen Z ngayon, ang tawag ay situationship. Opo, panibagong label. Sa makabagong no-label relationship. Tatalakayin natin yan at matututo pa tayo sa Payong Kapatid. Kung mga tanong ko naman, expert na expert ko. Baka si Ian, yung head writer na, si Ian ang may alam. Diba? Simp, ano Ay, pa? naku. Breadcrumbing. Pinari natin. Ay, uy, may breadcrumbing pang ganon. Pinag-usapan natin yung weekend. Grabe. Hindi ko nakakain yon. Eto pa, paano naman kung ang relasyon, imbes na nakakatulong, healthy, hindi pala, imbes na healthy, toxic pala. No? Ano yung breadcrumbing? Yan. Healthy ba yung breadcrumbs o toxic? Toxic Eto, may yan. tugon kaya ang batas dyan. Alamin natin sa Legal ba to? At i-explore naman natin ang musika na kung tawagin ay City Pop. Ito, ibibida sa atin yan ng rising OPM band na Allison. Jam tayo mamaya, live. At sa mga maaksyong balita sa Frontline sa umaga, bilang ng mga nasawi sa landslide sa Maco, Davao de Oro, umakyat pa sa 68. Vice President Sara Duterte, tiniyak na matibay pa rin ang unit team nila ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Bahagi ng ilang gubat sa Baguio City at Mount Pulag sa Benguet nasunog. At sa showbiz, si Daniel Padilla may shout-out sa ex-girlfriend na si Catherine Bernardo sa kanyang contract renewal sa Star Magic. Ang mga espesyal nyo naman po mga ngiti, gawin natin mas nakaka-happy, lalo na kung mananalo kayo sa aming Kagumoka Ko Selfie Contest. Nood lamang po dito sa amin sa Good Morning Kapatid. Galingan lang ang pagsiselfie mga kapatid, ang inyong pong mga kuha. Ipadala na sa aming official Facebook page na Good Morning Kapatid. Ang mas have wagi ng 500 pesos worth of load. Kaya naman, Kagumoka Ko and selfie na. Go, go, go! Tuloy-tuloy lang ang pagtitok mga kapatid. Magbabalik pa ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!
sa mga pinaka-critical na bahagi ng ating katawan, ang puso. Kaya naman po, tiyak na hindi mo ito mapupusuan kung tila lumalaki ito dahil sa pambihirang kondisyon. Ang sabi ni Doc tungkol sa heart enlargement, panoorin po natin. Nakaka-touch kapag sinabihan tayong mayroon tayong malaking puso. Pero sa usaping medikal, medyo dapat po kayong mabahala kasi mayroong mga seryoso itong kahulugan. Related dyan ang tanong ni Cian Oliver. Ang sabi niya, "Good PM Doc, na-diagnose po ako ng heart enlargement. Nagpapacheck up po ako sa heart center. May mga reseta na din po ako na gamot. Ask ko lamang po, Doc, may posible po ba ang gagaling ang heart enlargement? Salamat po." Sa tanong ng kapatid natin si Cian, ang tawag po sa kondisyon niya kung saan lumalaki ang puso ay cardiomegaly. Nangyayari ito kapag lumalaki ang puso at maaaring mahirapan itong mag-pump ng dugo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kadalasang senyales ito ng mahina o hindi malusog na puso. Pupwedeng dulot ito ng hypertension, pupwedeng sobrang paninigarilyo, pati na rin pag-inom ng alak at paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot. May mga pagkakataong congenital o mula sa pagkapanganak ang heart enlargement. Nangyayari ito sa mga mayroong family history ng enlarged heart o heart attack. Maaring epekto rin po ito ng coronary heart disease, diabetes, thyroid disease o obesity. Madalas ay walang kaakibat na sintomas ang heart enlargement pero maaari ring makaranas ng paninikip ng dibdib at hirap sa paghinga. Maaaring pansamantala lamang o pwede ring permanente ang paglaki ng puso depende sa kondisyon ng pasyente. Irreversible o hindi na naibabalik ang heart enlargement sa mga nakararanas ng congestive heart failure. Para naman po sa mga buntis, pwede pang bumalik sa dati ang laki ng inyong mga puso basta't maaagapan. Makatutulong ang early detection sa pamamagitan ng pagsasailalim sa mga tests tulad na lamang po ng chest x-ray, blood examinations at coronary angiogram. Para po maiwasan ang paglaki ng inyong mga puso, umiwas sa mga bisyo tulad na lamang ng alak at paninigarilyo. Dapat healthy ang lifestyle at palaging tama ang inyong mga timbang. Bawasan na rin po ninyo ang pagkonsumo ng caffeine at asukal lalo na kung kayo ay may diabetes. Isama na rin natin ang pagbabawas ng mga matatabang pagkain. Mga kapatid, tandaan na dapat araw-araw at hindi lamang tuwing Valentine's dapat binabantayan at inaalagaan ng ating mga puso. Para naman sa mga tanong na may kinalaman sa heart o iba pang organ health, mag-ask Doc Dex lamang po sa aking page o sa official page ng Good Morning Kapatid. Timing naman itong ating storya ni Doc Dex. Naririnig nyo ba nung ako sinabihin ako ganito daw yun? Kahit anong age mo, ito yung size ng heart mo. Okay. Yun ang narinig ko. So, syempre lalaki din yan from kabataan hanggang pag-adulthood. Pero dapat nagsistabilize na. Unless may problema pala, no? Tsaka namamana pala yun. Namamana, tapos pwede rin na-develop. Tapos bagit din kanina, interesting, kahit pala minsan, reversible naman pala. Reversible. May times sa pwede pa siyang bumalik sa normal. Like, in the cases ng ibang pregnant women, katulad yung nabanggit kanina ni Doc, nangyayari, nagkakaroon ng enlargement during the process, pero pwede naman bumalik din sa dati. Pwede pala. Oo. Nakatakot lang kasi sabi nga ni Doc, yung symptoms kuminsan yung ayun na, pagsisikip, yung parang kuminsan, or kaya akala mo busog ka lang, gano'n. So siguro kung alam mong nasa pamilya mo, di ba madalas tinatanong tayo pagka nagpapatingin tayo. Family history. Family history. Kaya pala, kasi para rin alam natin na maging parang mas vigilant tayo na kung meron sa pamilya, pag nakaramdam ka rin ng pangninikip, hindi heartburn yun, baka malamang. Malamang, or hirap sa paghinga. Hindi, tsaka napansin ko lang na nung sinasabi, Mami, ni Doc na avoid sugar, lalo na kung diabetic ka. Naisip ko lang na yung sugar talaga, halos sa lahat ng mga yan talaga ang, kumbaga parang Culprit. Yung iniiwasan talaga dapat natin. Kaya napapaisip ka minsan dun sa cake yung sa ganon. Well, Dims, ayon sa World Health Organization naman, per day yung added sugar natin, dapat 25 grams lang. So, gaano karami yun sa kamay mo? Hindi ko alam. Pero Paano 25? Dami nun, 25 Hindi, grams. 25 Papalaki grams. ng isang, siguro yung maliit na plastic bag. Probably. Isang can ng soda, sabihin natin, may mga 23 grams na yan. Yung isa lang. Added sugar yan ha. Pero ito, yung mga ketchup natin, yung mga condiments na Lahat ganyan. meron Meron. Actually, sa totoo lang, lahat halos meron talaga. Sugar. Yun yung problem. So, mag-iingat tayo kasi minsan akala nyo, yung kinoconsume natin, nandun lang, pa hindi nyo alam. Pag in-add nyo lahat yan, lahat ng kinakain nyo in a day, lagpas-lagpas pa. I guess yun din yung value nga, nung katulad ng sinabi kanina ni Mami Chicks. Kung wala man sa pamilya, may chance na ma-develop mo. That's why there's value in having ourselves checked. No? Yearly hanggat maaari. Check natin yung katawan natin. Para meron man o wala, at least ready tayo. Maraming salamat, Doc Dex.
Okay. Isang magandang lesson bago mag-Valentine's Day. Maraming salamat, Doc Dex. At ikaw, napanay heart sa post ni Crush. At ikaw, na inayang lumabas ng ex mo. Wow. Okay. Relate ka ba? Hindi. At ikaw, numaasa na kayo na, pero hindi naman pala. What? May ganun pala? May ganun pala din. Ewan ko, iyan? May ganun pala. Tanungan muna tayo, mga Huwag kang kapatid. bibitaw, huwag kang Huwag kang magsasawa. bibitaw bigla. Sino pipiliin mo, mga kapatid? Yung mahal mo o yung mahal ka? Ha? Tanong ko lang. She loves me. She loves me not. She loves me. She loves me not. Tanong ko lang. Sinong pipiliin mo? Yung mahal ka o yung mahal mo? Tanong ko lang. Ano yung tanong ulit? Tanong ko lang. Sinong pipiliin mo? Yung mahal ka o mahal mo? Wala pa. Wala pa. Naging blanco yung utak ko sa tanong. Walang problema, walang problema. Sir, pwede mag-pass. Sige, basta lang. Ay bro, pwede magtanong sa inyo? Okay lang ba? Mahal ko. Mahal mo. Bakit? Mahirap kasi pag mahal ka lang eh. Okay na yung mahal ko. Pero pag pinakita ko naman yung best ko, mamahalin niya rin ako. Okay yun, okay yun ah. May jowa ka ba ngayon? Meron po. Tumagal lang kami ng 10 years eh. Ano mas pipiliin mo? Mahal ka o mahal mo? Piliin ko yung mahal ako. Mahal ka. Bakit? Siyempre, sa katagalan ng panahon, matutunan mo rin na mahalin yung tao eh. Kasi nga, it takes time to develop feelings. Gano'ng karaming time? Probably mga nasa, 2 months, magkaka-develop ka na ng feelings. Ang lalaki naman kasi, madali lang magkaroon ng feelings sa babae. Okay. Lalo na kung attractive yung babae. Bonus na lang dun yung itsura niya, tapos yung mga ginagawa niya. Mas gusto ko yung mahal ko kasi grabe po ako magbigay. So, mas gusto ko yun, yung ako yung nagbibigay. Gano'n ka grabe? Grabe. Yung mahal ko po. Ano po siya kasi hindi naman po siya tungkol lang sa relasyon sa boyfriend and girlfriend. Tungkol din po siya sa family and friends din po. Yung mahal po ako. Bakit? Kasi po parang mas maganda po yung mahal ako kaysa mahal ko siya. Bakit? Ay po, tanong ko lang. Sino mas pipiliin mo? Yung mahal mo o mahal ka? Parang first time, walang masabi si Dims, ah. She loves me! Hanggang sa susunod na tanungan, ako po si Justin Quirino para sa Tanong Ko Lang. Ay, talaga? Bakit? Cute kaya. Love you. I love you. Love you. Alam niyo, wala siyang masasabi, meron siyang masasabi. Ako, gusto ko, mahal ako. Mahal ka. Mas gusto ko mahal ako. Lalo, I think dapat to para lalo sa babae. I think yes. Dapat mas mahal ako. Kasi okay. yung babae, naturalesa yan that will love. Okay. Oo, sa akin Agree ako. Mami, ikaw. Baka lalaki ako. Ako mahal ko. Kasi ganun ka, pero pareho Mahal kami ko. ni Justy, ni Jess. Mahal. Hindi, kayo ba? Nasaan kayo? Ako, Ano lang gusto tayo? ko- Mag-ano lang tayo? Let's Gusto ko take yung a mahal quick- ako. Parang Mahal. mahal. diba? Ikaw, Justin. Yung mahal ko. Pareho. Mahal ko. Sabi sa'yo, panlalaki Oo, yata. mami. Pero kasi parang Tama naman feeling yung ko, aking pag sinabi outfit. mong mahal mo, hindi ka niya mahal pabalik. Ang sakit nun. Hindi, sa akin, ano lang, parang pag sinabi mong mahal mo, huwag kang mag-expect na ibabalik sa'yo. Ay, Pero at ganun. least alam mo Ay, lang. masakit yun. Ay, ma-expect ako. Oo, masakit yun. Mas So, I think okay. Mas depende okay. sa'yo. Parang Oo. mahirap kasing pilitin na mahalin naman. mo pabalik kung hindi mo naman talaga mahal. Ako rin, parang I believe in the intrinsic rewards. Yung talagang yung likas na rewards ng pagmamahal. So, may makukuha at may makukuha ka rin kapag ini-express mo yung pagmamahal mo sa isang tao. Sometimes you say it without hope. So, swerte naman ni Sir Rock. Wow! Nag swerte. So, swerte. Yun. Tsaka parang ano na rin, yung kasi yung loving yourself, di ba? Yeah. Dapat sapat na yun eh. Kung sapat na yun, kahit hindi mo makuha sa iba,
Hindi na rin dapat. Oo. Pero, syempre, mas masaya kung nare-respeto. Oo, pare. Okay. Yun lang. Okay na tayo sa usapang mahal ko. Mahal ko? Okay na? Si Justin, Tapos na gusto tayo? ko marinig. Hindi pa. Ang dami ko, yung mahal ko. Ayun pala. Kasi, Ha? kasi, secret. Okay. Pero magandang tanungan yan, Justin. Ito naman, mamaya sa pagbabalik ng Good Morning Kapatid, balita ulit tayo. 11 mahigit 50 nawawalang biktima ng landslide sa Davao de Oro, patuloy pa rin hinahanap ng mga otoridad. Japanese na abogado nagpakilala bilang may pakana ng bomb threat sa ilang opisina ng gobyerno at paaralan. at silipin ang patikim ni Deadpool sa unang sabak niya sa Marvel Cinematic Universe. Kaya wag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Narito na mga umaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Bilang ng nasawi sa landslide sa Davao de Oro, halos 70 na. Higit 50, pinaghahanap pa rin. Ilang rallyista mula PUP nasaktan dahil sa marahas na pag-disperse sa kanila ng mga pulis. Mga otoridad nakikipag-ugnayan na sa gobyerno ng Japan para imbestigahan ang mga bomb threat sa Pilipinas. Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte iginiit na matibay pa rin ang relasyon nila ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. At trailer ng inaabangang Deadpool 3 inilabas na. Halos 70 na ang kumpirmadong patay sa malawakang landslide sa Davao de Oro noong isang linggo. Hindi naman daw malabo na magkaroon ng panibagong mga pagguho sa lugar. Live mula sa Mawab, Davao de Oro, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez exclusive. Mon, kamusta ang paghahanap? Maui, mag-iisang linggo na mula nang mangyari nga itong malawakang landslide sa bayan ng Maco dito sa probinsya ng Davao de Oro, pero higit 50 pa ang nawawala at nananatili pa rin sa evacuation center ang mga sapilitang inilikas ng mga residente. Pero sa kabila niyan, may banta pa rin ng mga panibagong pagguho ng lupa mula sa bulubunduking bahagi ng probinsya. Mula sa Impapawid, makikita ang iba't ibang landslide sa bulubunduking bahagi ng Davao de Oro. Eksklusibong nakasamang News 5 sa ginawang aerial inspection ng mga otoridad. Marami sa mga nakitang guho, wala namang nakatayong bahay, pero hindi rin ito dapat isawalang bahala. Walang tao yung landslides na yan. Pero dahil sa laki ng bundok, iplaplat natin kung guguho itong bundok na ito, saang direksyon pupunta yung mudslide. Kung maguguho yan, at saka ang direksyon niya going sa residences na nandoon, then the government must act. We have to force evacuate them. Inikutan din namin ang mismong ground zero kung saan nangyari ang malawakang landslide. Dito namataan ng naunang nabanggit ng Mines and Geosciences Bureau na tension cracks.
Nabuo raw ito dahil sa mga pagyanig at dami ng ulang bumuhos sa lugar. Ang problema, may tension cracks pang naiwan sa itaas ng bundok. Pwedeng babagsak yung bundok na yan. So ibig sabihin, it is more than tension cracks. Ang ibig sabihin yan, gumagalaw yung bundok. Pwedeng bumigay any time of the day. Maging ang posibleng relocation site sa mga residente, nasilip din namin. Patag naman ito at malapit lamang sa lawa. Nasa 2 kilometro rin daw ang layo niyan mula sa ground zero. Ang importante lang, hindi sila nakatira sa hazard zone. And according to the MGB and according to the MDRMO ng Mako, matagal na yung relocation site. Kaya we need the reports of the government agencies. Bakit hindi ito na-push to noon pa? Kasabay nito, nakafocus na ngayon ang mga otoridad sa search and retrieval operations. Ibig sabihin, mas gagamit na sila ng heavy equipment sa paghahanap ng mga labi imbis na mano-mano lamang na paghuhukay. Pipilitin din daw ng mga rescuer na makuha pa rin ng buo ang mga naiwang katawan sa guho. We always use excavator, sir, but with caution pa rin, sir. Hindi naman namin isinantabi na meron pa talaga basta yung mga body na makukuha. Meron din namang mga responders na nag-aabang, sir, in case. Sa pinakahuling tala ng Mako LGU, umakyat pa sa 68 ang patay, 32 ang sugatan at 51 pang pinaghahanap. Nagrally naman kahapon sa harap ng tanggapan ng DNR ang grupong Gabriela. Ito'y para panawagang imbestigahan at panagutin ng Apex Mining Company kung saan nagtatrabaho ang marami sa mga biktima. Tingin nila nakasisira sa kalikasan ng naturang pagmimina. Pero nauna ng siniguro ng MGB na walang kinalaman sa pagmimina ang pagguho ng lupa. Nanindigan din ng Apex na tuloy ang operasyon nila kahit limitado sa tao. Hindi rin namin pwedeng i-shutdown ang operations kasi dito magkakaroon ng unsafe environment na naman, magkakaroon ng flooding kung hindi natin i-operate ang mga facilities, magkakaroon ng accumulation of gas. Maui, nandito naman kami ngayon sa isang punerarya sa bayan ng Mawab kung saan dinadala yung mga labi na nakikita nga mula sa landslide na nangyari doon sa bayan ng Mako. Dito, matyaga pa rin naghihintay at talagang umaasa na makikilala pa yung kanilang mga kaanak at talagang mayayakap pa kahit paano yung labi nito mga mahal nila sa buhay na 1 linggo na rin naghihintay at talagang umaasa nga na makikita pa yung katawan ng kanilang mga kaanak. Habang yung iba naman dito na rin ibinuburol sa area dahil nga bukod sa hindi na nga rin sila pinapayagang makabalik doon sa area, mahihirapan naman silang iburol ito sa evacuation center at wala rin naman doon sila ibang kaanak dito sa lugar. Maui. Maraming salamat, Mon Gualvez. Naaresto na ang babaeng nang iwan ng sanggol sa banyo ng isang gasolinahan sa Quezon City. Kasama rin dinampot ang magulang ng babae. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Laking gulat na mag-asawang ito nang pasukin ng mga tauhan ng DSWD at barangay ang kanilang bahay sa Antipolo City. Dali-daling hinuli ang mag-asawa. Kasamang inaresto ang anak nila na siya talagang target ng pulis. Ang naturang babae pala ang nag-iwan ng isang sanggol na natagpuan sa isang gasolinahan sa Barangay Malaya. Na-aresto po natin sila sa mismong kanilang bahay, particularly sa Antipolo, Rizal. Pusa naman silang sumama sa atin. Pero tumanggi naman po silang magbigay po ng kanilang pahayag. Bali, meron naman po tayong mga ebidensya na magdidiin sa kanila. Kasi po mismong pulis po natin ang mismong nakasaksi at naka-witness doon sa insidente. Napag-alaman din na kasama ng babae ang magulang niya nang iwan ng sanggol. Ayon sa mga pulis, ayaw pa rin magbigay ng pahayag ng pamilya kaugnay sa nangyari. Nitong February 9, natagpuan ang sanggol sa ilalim ng lababo ng gasolinahan. May busal pa ng tisyo ang bibig ng sanggol nang matagpuan ito ng mga pulis. Sa pamamagitan ng mga kuha ng CCTV, natunto ng babaeng nang abando na sa sanggol, pati ang plaka ng sasakyan. Narecover din ng mga pulis ang sasakyang ginamit ng mga suspect. Inaalam naman kung sino ang nagsilbing driver ng pamilya. Posibleng maharap sila sa reklamong paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act at Frustrated Infanticide. Sa ngayon, nasa ospital pa rin ang lalaking sanggol. Yung nasa East Medical Center, nasa stable condition na po yung bata.
So maganda rin po nangyari, at least na-rescue po agad ng maaga ng ating kapulisan yung bata. Nasa pangangalaga ng Quezon City Police District ang sanggol na pinangalanan nilang Baby Malaya. Ito-turn over daw ang sanggol sa DSWD. Patuloy pa rin pinaghahanap ang kasamang driver ng mga suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Patay ang isang estudyante nang mauwi sa saksakan ang sayawan sa disco sa Lapu-Lapu City. Nagkapikunan daw kasi ang tropa ng biktima at isa pang grupo na nagsisikuhan sa dance floor. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Bangkay na nang iuwi sa kanilang bahay ang 18 anyos at grade 11 student na si John Paul Roland Dungog. Pinatay si John Paul habang nagdidisco sa barangay Santa Rosa, Olango Island sa Lapu-Lapu City nitong linggo ng gabi. Kasama raw ng estudyante ang kanyang mga kaibigan. Bandang 1:00 ng madaling araw na may nakaaway raw na grupo ang trupa ni na John Paul. Nagsikuhan daw ang magkabilang grupo at nauwi ito sa suntukan. Inggitan lang sa dance floor, medyo maliit lang kasi yung area, kaya yung dalawang grupo is nagkaabutan sa isang lugar. Kaya nasiko, then may nasuntok noong una, yun yung tinitingnan natin, yung kapatid ng suspect yung nasuntok. Gamit ang ice pick na ito, sinaksak ng isang grade 8 student si John Paul. Tinamaan ang biktima sa dibdib. Sinubukan pa siyang isugod sa ospital pero binawian din siya ng buhay kinalaunan. Sabi nung suspect natin na minor is self-defense lang yung ginawa niya, pero yun nga, kumuha siya ng ice pick. Doon tinamaan isang beses dito yung biktima. Sa kasawang palad, tumama sa, sa heart niya. Yun ang sanhi ng pagkamatay ng ating biktima. Naaresto ang 16 na taong gulang na suspect, pero dahil minor de edad siya, na-turn over ang suspect sa DSWD. Though ipapile yung kaso ngayon araw na to, pero yung custody niya is nasa nasa social worker pa rin natin. Kasong homicide ang isinampa laban sa suspect. Iniimbestigahan din kung may pananagutan ba ang organizer ng event. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Sumiklab ang sunog sa ilang gubat sa Baguio at Benguet. May naitalang sunog malapit sa Marlboro campsite na bahagi ng Akiki Trail ng Mount Pulag nitong Lunes ng madaling araw. Nakuhaan pa ng video ng mga hiker ang sunog. Ngayong araw inaasahang makapagpapadala ng mga bombero dahil sa layo ng lugar. Nilamon din ng forest fire ang 3 ektaryang gubat ng Camp John Hay sa Baguio City. Nagsimula raw ang apoy malapit sa opisina ng Voice of America. 8 oras tumagal ang sunog bago ito naapula. Inaalam pa ang sanhi nito. Nasira ang aabot sa 80 bahay dahil sa biglang pagtaas ng mga alon sa Zamboanga City. Ayon sa Zamboanga City LGU, pasado alas 8 ng gabi nang tumama ang malakas na alon. Isa ang naitalang sugatan. Hindi na lumikas ang mga apektadong residente dahil pinili nilang ayusin na lang ang mga nasirang bahay. Marami rin daw ang natakot na nanakawan. Nagpaabot pa ng tulong ang LGU sa mga apektadong residente. Sa inisyal na impormasyon ng Zamboanga LGU ay tidal wave ang biglang pagtaas ng mga alon. Ang tidal wave ay epekto ng biglang paghatak ng gravity ng buwan at araw sa dagat sa ating planeta. Arestado ang 2 kawatang nanloob sa isang vape shop sa Las Piñas City. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagpasok ng 2 lalaki sa isang tindahan ng vape nitong Biyernes sa Barangay Talon 5, Las Piñas City. Nagpanggap na bibili ang nakaitim na jacket. Makikita naman ang kasama niyang naka-brown na tila may hinugot mula sa bag. Napaatras ang lalaki saka napaupo. Makikita namang pinasok na ng 2 lalaki ang counter ng vape shop. Ninanakawan na pala nila ang tindahan. Hindi na nakunan ng kamera ang paglabas ng mga sospek. Ayon sa otoridad, perang aabot sa 100,000 piso at iba pang gamit ang natangay ng 2 kriminal. Ginamit din ng mga sospek ang halos brand new pang motor ng tindero. Higit 1 araw matapos ang krimen, ikinasa ng pulis Las Piñas ang isang follow-up operation para dakipin ang 2. Unang naaresto si Junrix Tuyor, 26 anyos. Di kalaunan, agad ding nahuli ang kasabot niyang si RJ Badan, 30 anyos.
nakakuha siya sa isang lugar dito sa Las Piñas at kung saan tinuro niya yung kung saan niya dila yung mga ninakaw na gamit at motorsiklo. So, nung pagpunta natin sa isang lugar dito sa isang barangay sa Las Piñas din, sa Kaa, barangay Kaa, natiyempo naman natin nandun yung isang suspect. Itinanggi naman ni Badan ang akusasyon habang si Tuyor tumangging magsalita. Di po kasama nun. Pero sir, sabi po ng mga police kayo daw po yun. Namukaan daw po kayo dun sa CCTV. No-comment lang po, sir. Ayon sa pulis, hindi na naibalik ang tablet at pera na ginamit umano ng mga suspect nang magkasiyahan sila matapos ang pagnanakaw. Na-recover naman sa kanila ang baril na ginamit daw sa panluloob. Giit pa ng mga pulis, maituturing ng habitual offender ang dalawa dahil ilang kaso na ang kinasangkutan nila. Hawak na sila ng Las Piñas City Police at mahaharap sa reklamong robbery, paglabag sa anti-carnapping law at comprehensive law on firearms and ammunition. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Patay na ang mastermind sa pambobomba sa Mindanao State University noong Disyembre. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, sa isang engkwentro nitong January 25, napatay ang sinasabing mastermind na si Gaddafi Mimbesa. Nangyari ang sagupaan sa Lanao del Sur kung saan nakabarilan ng militar ang grupo ng Dawla Islamiyah. Na-recover dyan ang 9 na matataas na kalibre ng baril. Isang sumukong high-value target ang nagkumpirmang napatay na si Mimbesa. 4 ang namatay at 50 ang sugatan sa pambobomba sa MSU. Napagalaman ding dati palang estudyante ng MSU si Mimbesa. Nakikipag-ugnayan na sa gobyerno ng Japan ang ating mga opisyal para imbestigahan ang bomb threat mula sa nagpakilalang Japanese na abogado. Maging ang ilang pang bansa nakatanggap na rin daw ng parehong banta. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Nangamba ang mga empleyado ng Department of Education sa Bataan matapos makatanggap ng bomb threat na idinaan sa email kahapon. Sa nasabing mensahe na ipinadala raw ng nagpakilalang abogadong Hapon na si Takahiro, sinabi niyang nagtanim siya ng high-performance bombs sa mga pangunahing tanggapan ng gobyerno. Hindi raw tulad ng mga naunang bomb threat, malakas daw ang mangyayaring pagsabog at mamamatay ang maraming tao. Agad sinuspindi ang klase ng elementary at high school sa pampubliko at pribadong eskwelahan sa buong lalawigan. May ilan din na nag-half day na lang ng klase. Napasugod sa mga paaralan ng mga magulang para sunduin ang kani-kanilang mga anak. Inabisuan na ang Bataan Police na mag-inspeksyon sa mga paaralan. Naka-alerto na rin ang Bomb Explosive Disposal and K9 Unit sa pangunahing government offices sa Bataan. Nakatanggap din ng bomb threat ang mga tanggapan ng gobyerno sa katabing probinsya na Zambales. Nag-briefing ang ilang opisyal nila kaugnay ng bomb threat. Sinuspindi rin nila ang mga klase at trabaho sa gobyerno. Pinulabog din ang bomb threat email mula sa kaparehong tao, ang opisina ng Department of Environment and Natural Resources sa Quezon City. Agad namang pinauwi ang mga empleyado. Ininspeksyon ng Central Office at wala namang nakitang anumang bomba o improvised explosive device. Ayon sa Quezon City Police Department, ang Japanese national ang siya ring responsable sa bomb threat sa MRT Kamuning Station noong September 2023. Sinagunda naman ng Cybercrime Investigation Coordinating Center na hindi na bago ang bomb threat mula sa parehong email sender. Bukod sa Pilipinas, pinadalhan din ng parehong banta ang mga government agency sa bansang South Korea. Pinaiimbestigahan na ng Department of Justice sa National Bureau of Investigation o NBI ang bomb threat. Sa joint statement ng dalawang ahensya, sinabi nilang nakikipag-ugnay na rin sila sa mga otoridad sa Japan para imbestigahan ang bomb threat. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Ilang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines ang umano'y nasaktan dahil sa marahas na pag-disperse sa kanila ng mga pulis sa kamera. Bawal dito! Bawal! Doon sa baba! Sa baba! Sa kuhang ito ng The Catalyst, opisyal na student publication ng PUP, makikitang tinutulak ng mga pulis ang mga estudyante. Hinihiling umano ng mga estudyanteng makasali sila sa pagdinig ng kamera tungkol sa pagtatayo ng National Polytechnic University. Kinundena naman ng Commission on Human Rights ang insidente. Alam daw nila ang papel ng mga pulis sa law and order, pero sana raw ay gawin itong makatao. Hindi rin kukonsintihin ni QC Mayor Joy Belmonte ang nangyari. Iniimbestigahan na rin daw ito ng Internal Affairs Service ng PNP para sa mga posibleng paglabag.
Nasa Malaysia na si Vice President Sara Duterte para sa Southeast Asian Ministers of Education Organization. Pero bago niyan, natanong siya ng media kaugnay sa iba't ibang issue sa pagitan nila ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Pagpapasalamat sa iba pang mga bansa raw ang isa sa magiging agenda ng pulong ni Vice President Sara Duterte sa pulong ng Southeast Asian Ministers of Education Organization o SIMEO. Si VP Sara ang pangulo ngayon ng SIMEO at plano rin niyang isulong ang ilang programa ng pamahalaan sa edukasyon. We hope to work with the Malaysian government with regard to teacher education and learners protection and well-being. Ito yung mga agenda natin sa kanila, as well as part ng flagship projects natin as president ng SIMEO for the year 2024 to 2025. Nausisa naman si VP Sara sa samahan nila ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay VP Sara, nananatiling matibay ang kanilang relasyon sa gitna ng kabi-kabilang issue. We have no problem with each other. President Bongbong Marcos and I are doing good. We are okay in terms of our relationship, both personal and working relationship. Kamakailan lang ay nanawagan ng kanyang kapatid na si Davao City Mayor Baste Duterte na mag-resign na si PBBM. Habang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinaratangang gumagamit ng droga si PBBM. Hindi pa raw nakausap ni VP Sara ang kanyang ama at kapatid kaugnay sa mga issue na ito. Hindi rin daw nila ito napag-usapan ng Pangulo. Hindi naman nagtanong sa akin na si Pangulong Marcos about sa mga sinabi ng aking kapatid at ng aking tatay. Tumanggi naman magkomento si VP Sara kaugnay sa umano'y pangdededma niya kay First Lady Liza Araneta Marcos at sa mungkay ng kanyang ama na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Hindi rin diretsahang sumagot ang bise nang matanong sa plano niya sa susunod na eleksyon. Sinasabi ko lagi na ang politika parang buhay lang yan, hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Pasado na sa komite ng Kamara ang panukalang batas na layong ipagbawal ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Mahigit 4,000 ang biktima sa bansa ng mga krimeng may kinalaman sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa unang 6 na buwan ng 2023. Nakababahala yan ayon kay Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez. It's about time we put a stop to this and make our country a country that values human freedom, the rights of women, and then protect our country from China. Inaprubahan din ng House Committee on Games and Amusements ang resolusyong nag-uudyok sa Philippine Amusements and Gaming Corporation o PAGCOR na ipagbawal ang POGO. Ayon kay PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, mas naghigpit naman na sila sa mga kumpanya ng POGO. Nagsagawa pa raw sila ng cleansing kamakailan mula sa 300 POGO noong 2019 na kumikita ng 7 bilyong piso sa license fees, bumaba na ito sa 75 na kumikita ng 5.2 billion pesos. Bukod dyan, pinalitan na rin ang pangalan ng POGO sa Internet Gaming Licensing o IGL. Masyado na pong negative yung dating ng POGO. As we were cleansing the rules and regulations and also the licenses, pati po pangalan pinalitan na. Ang pagbuwag sa POGO, suportado ng ibang ahensya ng gobyerno gaya ng DILG, DICT, NEDA, AMLAC, NBI at BIR. Ngayong lusot na sa komite ng Kamara ang POGO ban, sunod naman itong sasalang sa debate sa plenaryo. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Tuloy pa rin kine-question ng mga senador ang isinusulong ng Kamara na pag-amyenda sa konstitusyon. Pinalagan naman ng mga kongresista ang umano'y tangka ng Senado na busalan ang Kamara. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Wala namang bullying na nangyayari. Yan ang buwelta ng Kamara sa Chinese New Year wish ni Senator Nancy Binay na hindi na raw dapat mawala ng pag-asa. Hindi rin daw masama mangarap na mananahimik na ang Kamara. Ang Chinese New Year wish na yan ng Senadora, tinapatan ng Valentine's wish ni House Deputy Speaker J.J. Suarez. Ako naman, ang Valentine's wish ko para kay Senator Nancy
sana let love rule. Wow. Yes. Diba? So, kung let love rule, mahalin natin yung bansang Pilipinas, bilisan nila yung pagpapapasa ng RBH 6 para magawa na namin sa House yung trabaho natin at maayos na natin itong saligang batas. Ang Resolution House Bill No. 6 na tinutukoy ni Suarez ay ang resolusyong tinatalakay sa Senado na naglalayong amyendahan ng economic provisions ng ating konstitusyon. Git ng isa pang kongresista, hindi sila pwedeng manahimik, lalo na kung ang inaatake ay si House Speaker Martin Romualdez. Siya po ang padre de pamilya namin. He takes care of us. We need to also take care of him. We will stick to healthy and democratic debate as instructed by the President. Dapat na raw itigil ng Senado ang ginagawa nilang pag-iimbestiga sa umunoy bayaran ng pirma sa People's Initiative na ang tinutumbok ay si Romualdez. Dagdag pa ng mga mambabatas, walang problema sa kanilang economic charter change, alinsunod sa gusto ni Pangulong Bongbong Marcos. Tanong naman ng ilang senador sa pagdinig ng resolusyon, kailangan pa nga ba ng tsa-tsa para lang sabihing bukas ang Pilipinas sa mga dayuhang mamumuhunan? Would amending the public utilities provision in our Constitution open the economy or open a can of worms? Pangamba ni Senator Grace po, baka naman sa kagustuhan nating buksan sa mga banyagang ekonomiya ay magulat na lang tayo na sila na ang may kontrol sa mahalagang serbisyo sa ating bansa, gaya ng telecommunications at transportasyon. Pwedeng makontrol ng ibang bansa ang tubig, kuryente, seaports, gasolina at public utility jeeps natin. Handa ba tayo dito? Kaya ba natin makipagkompetensya sila? Present din sa pagdinig ng Senado si dating Supreme Court Justice Antonio Carpio. Tingin niya, mukhang may kakulangan sa pag-intindi ang ilang opisyal ng gobyerno tungkol sa foreign ownership. Matagal naman na raw pinapayagan ang 100% foreign ownership ng generation ng kuryente. Hindi rin daw kailangan na buksan para sa 100% foreign ownership ang mga lupain ng Pilipinas, lalo't hindi raw interesado dito ang foreign investors. Iginiit din ni dating Senior Associate Justice Carpio na hindi saligang batas ang dahilan kaya mababa ang ating foreign direct investments. Ilan daw sa mga problemang dapat nating tutukan ay ang napakataas na presyo ng kuryente kaya nawawalan daw ng gana ang mga negosyante. Kasama pa dyan ang mahigpit na regulasyon at napakaraming permit na dapat kunin ng mga foreign businesses. Isa pa raw problema ang pangit nating infrastruktura sa bansa. Our infrastructure is behind our neighbors. Our airports, seaports, land transportation, sea transportation. We have to address the real causes. The real cause is not the Constitution. Nobody cares. Magpapatuloy sa mga susunod na linggo ang pagdinig ng Senado sa RBH 6. Nagbabalita mula sa Frontline, Bean Los Baños, News 5. Patay ang isang babaeng nagpaputok sa loob ng isang simbahan sa Houston, Texas. Nadinig sa video ng isang netizen ang sunod-sunod na putok ng baril sa Lakewood Church, isa sa mga pinakamalalaking evangelical churches sa Amerika. Ilang mga tao naman doon ang nagsibabaan. Kinilala ang namaril bilang si Genesee Moreno, 36 anyos. Napatay siya ng mga otoridad habang kritikal naman ang lagay ng 7 taong gulang niyang anak ng tamaan din. Ilang anggulo na ang tinitingnan, kabilang ang problema sa pamilya, mental illness at opinyon sa digmaan sa Gaza. May nahanap daw kasi mga anti-Semitic writing ang mga pulis na pag-aari ng sospek. Patay ang 3 empleyado ng isang shipping company sa Greece matapos pagbabarilin ng dating empleyado ng kumpanya. Kabilang sa binaril ng suspect ang may-ari ng shipping company. Ayon sa mga pulis, pumasok sa opisina ang lalaking armado ng hunting rifle at pinagbabaril ang mga dati niyang katrabaho. Nagkulong pa raw ng ilang oras ang gunman sa second floor ng building. Matapos nito, nasawi rin ang suspect matapos barilin ang sarili. Lumalabas sa investigasyon na tinanggal sa kumpanya ang 70 taong gulang na suspect. Isa ito sa tinitignang motibo sa pamamaril.
Nag-renew naman po ng kontrata bilang Star Magic artist ng ABS-CBN si Daniel Padilla. Kasama sa contract signing ang ilang big bosses ng ABS-CBN at Star Magic. Present din ang kanyang ina at co-manager ni Daniel na si face-to-face host Ms. Carla Estrada. Hindi naman nalimutan ni DJ na magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa kanya sa 15 taong karera niya sa showbiz. May special shoutout din siya sa ex-girlfriend at former love team na si Catherine Bernardo. Siyempre, hindi ko pwedeng kalimutan si Catherine. Maraming salamat, Catherine, sa ating maraming taon na pinagsamahan. You know, hindi mawawala sa puso ko ang magaganda nating memories at ating mga adventures at journeys na pinagsamahan. Mukhang papasok naman po sa Marvel Cinematic Universe ngayong taon ang mercenary with a mouth na si Deadpool. Oy! Inilabas na ang trailer ng ikatlong installment sa Deadpool movies kung saan magbabalik bilang fourth wall breaking hero si Ryan Reynolds. At mukhang hindi lang siya ang magdadebut sa MCU dahil ipinakita rin ang iconic silhouette at yellow X-Men suit ni Wolverine, my favorite. Wow! Ipapalabas ang Deadpool and Wolverine sa July 26. Give na give naman po sa kanilang mga ngiti ang ating mga kapatid. Heto na at buhos na ang mga selfies sa ating Good Morning Kapatid Facebook page. Ayan sila! So cute! Ay, wow! Sa mga bata yung nag-greet ng Valentine's Day. Uy, meron siya. Uy, may lobo siya. Ang cute naman ito, mga babies na to. Napaka-cute. Hello. Good morning. Happy Valentine's also. Ayan, o. Send lamang po nag-send mga selfies with your location na rin para sa chance ang manalo ng 500 pesos worth of load sa ating Pag-Umoka Ako Selfie Contest. Justin? Yes. Ito. Deadpool! Let's go, baby! Sabi ko, Deadpool. Deadpool! Deadpool, pero akala ko Dempool. Dempool! Si Dempool! Tama. Maraming salamat, Dempool, ha? Maraming salamat, Dempool. Gising na ba? Gising na? Gising na ba? Gising na? Grabe, Frontline Pilipinas po mamayang gabi. Galit-galit naman ang ating Dempool, di ba? Ito, mamaya mga kapatid, tugtugan tayo for the love. Isama ang city pop band na Allison. Abangan yan, live. At sa Legal Bato, alamin ang mga dapat gawin sa panggugulo ni X. Nako, ituturo yan ni Atty. Buko mamaya. Nasa payong kapatid, paano na ang araw ng mga puso kung pati ito litong-lito? Dapat ka nga bang mag-settle sa tinatawag na situationship? Talakayan natin yan mamaya. Huwag po kayong aalis mga kapatid. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! May tawagan ng I love you. Pero ang relasyon, hindi mapangalanan. Ano na nga ba? Dapat ka nga ba mag-settle sa isang situationship? Pag-uusapan natin yan dito sa Payong Kapatid.
Magkausap maghapon, nagpapalitan ng I love you. Todo ring magbigayan ng regalo. Pero sa huli, wala palang kayo. Yan ang kwentong situationship ni Danny na 3 beses na raw napasubo sa relasyong walang label. Parang trial period siya. Wala kaming usapan na we're committed to each other. Wala kaming usapan na boyfriend-girlfriend kami. And walang malinaw na sign na nililigawan niya ako or nagpapaligaw ako. Pumasok daw si Danny sa ganitong klase ng relasyon dahil na-curious siya. Tiempo namang nakahanap siya ng mga lalaking hindi rin handa sa seryosohan. And I asked him like, why don't you want to continue this situationship and make it a relationship? Then he said, because he wants to focus on his career and feeling niya relationships are a liability. Hindi nagtagal, naramdaman ni Danny na tila agrabyado pala siya. Nagsimula na kasi siyang magkaroon ng feelings. Kunyari, you're not on the same page. Na-develop ka, na-in love ka. Pero siya, hindi siya na-in love. Like hanggang like lang, hanggang crush lang. Dagdag pa raw dyan ang sinasabi ng ibang tao. Marami kasing tumataas ang kilay kapag sinabing situationship lang. Ano ba naman yan? Ang landi mo and stuff. No, parang, bakit mo hinahayaan na hindi ka ligawan? Bakit kayo gumagawa ng couple stuff na hindi pa naman kayo? Ba't mo siya hinahayaan gawin yan sa'yo? May payo ang ating eksperto sa mga nasa situationship ngayon. Mas maganda sa start pa lang in any relationship like this. Walang formal label kasi hindi pa fully committed na pareho or yung isa sa kanila. Open lines of communication. Lahat naman ng mga concerns natin, mga overwhelming thoughts, mga iniisip natin ay nasusolusyonan naman ito kung tayo ay open sa ating emotions, thoughts, feelings about the relationship. Let's open this up to our partner, doon sa ating kasama, no? Sa ating ka-relationship. Mas maganda, klaro na to begin with from the start. Ayan, ako si Danny, tamang-tama itong usapan natin. Ako, at lang, I think na in and of itself, yung parang likas na sa, ang situationship, in and of itself, hindi naman siya mabuti or masama. Parang pwedeng either or. Ewan ko, ikaw. Dapat stepping stone yan kasi, I think. No? So, yung situationship, dating MU yan. No? Mutual understanding. Pero ngayon, yung situationship, kahit wala kayong understanding, pwedeng situationship siya eh. So, for example, ito, ayon sa definition dito sa dictionary, Oxford language to, a romantic or sexual relationship that is not considered to be formal or established. So, if may nangyayari sa inyo, di ba? Alam nyo naman, pero parang even if you don't admit to each other, alam mo, gusto kita, o gusto ko rin kita, di ba? Pag super casual lang, pwede yung situationship. Yun, di ba? Sobrang lawak, ano? Malawak talaga, oo. Hindi ko maarok sa sobrang, siguro dahil maaga ako nag-asawa. Parang sa akin kasi, ang relasyon ay relasyon. Sa akin, pag nag-I love you ka, special yung, di ba I was telling you, Mami, na pag ako nag-I love you ko, medyo matagal, pero ibig sabihin, minin ko. Lalo, hindi ko rin kaya na, kunwari, may nangyayari sa inyo, pero hindi mo alam kung saan kayo, hindi ko kaya. Parang, casual na casual. Yung casual, hindi ko na-associate ang salitang casual sa pagmamahal. Hindi ko kaya. Agree ako dyan. At saka feeling ko nga yung situationship na ganyan, mahirap kasi hindi ko lang alam kung pati para sa lalaki, pero ako bilang babae, ayoko yung may chance nga na baka naman may ibang kitain to. Diba? Na parang kasi unang-una sa panahon ngayon, situationship, ibig sabihin hindi ako ipopost ito sa social media, hindi walang makakaalam na kami. Diba? So maraming times na malamang hindi siya loyal sa akin. Although baka pwede. Pwede ba yun? Pero kailangan mutual. Na walang label. Yun lang kasi. Oo. Pero for me kasi parang gusto ko pag pinakilala ako, ay may girlfriend, my wife, di ba? Very traditional. Medyo traditional bago kasi ito eh, itong masyadong situationship. nag-i-evolve ngayon yung mga terminologies. Ano siya, for me, it's a relationship formed out of convenience. Yeah. Diba? Kasi parang less commitment on both sides. Wala kayong masyadong responsibilities na pinanghahawakan. At parang you're also open to the possibility na pwedeng hanggang dito lang to, pwede ako may kitain na ibang tao. Di ba? Parang pakiramdam ko ganun yung situationship. Ang sa akin lang, katulad nung sinabi ni Mami Chiki, in and of itself, hindi siya masama on its own. Ang kailangan lang,
nagkakaintindihan kayong dalawa na tayo ay nasa situationship at hanggang ito lang yung level na meron tayo. Ngayon, kung sakaling merong isang partido na makaramdam ng mas malalim na pakiramdam na parang gusto niyang to take it to the next level, parang kailangan ma-communicate mo rin yun dun sa ibang tao kesa naman ikaw ay maiwan sa ere. Yun. Dapat klaro lahat. Eksakto. So doon ako dun sa tatlo. Yung number 1, know thyself. Alamin mo kung bakit ka pumapasok sa situationship. Dahil ba meron kang trauma sa dating mga relasyon mo na ayaw mo na mag-commit? O kaya may toxic yung huling separation anxiety, natatakot ka mawala, ayaw mo tuloy, di ba, malapit. Or baka gusto mo kasi casual, yung sex lang, ganyan, di ba? Baka nandun ka. Alamin mo. At pangalawa, alamin mo yung kabila, yung gusto nung isa. Kasi kung swak kayo, di okay, di ba? Pero yung katulad sinasabi ni Maui, ni Dimples, kung wala doon yung isang tao, masasaktan ka talaga. Kasi ang feelings, hindi naman naghahanap ng label yan. Kahit ano pang tawag yan, yung feelings mo, you cannot help, di ba? Na masaktan kung merong mag-cheat. And cheating ba yung tawag doon? Yun yung third na, yung sa akin, kailangan yung as in pag-usapan at alamin kung ano yung parameters. Kahit paano, ano ba yung rules natin, di ba? Para walang nabibigo. Kasi like I said, yun na nga, walang garantiya na hindi ka masasaktan kahit na wala pa itong... Totoo. Ganda nun. Ganda, Mami Chicky. Ganda, pero baka So in short, love hurts. Yun yung nakuha mo talaga eh. Pero siyempre, I think communication is key. I think yun ang importante doon. Eto lang, mama. Okay lang. Oo nga. Ang takeaway ng lahat, dahil bukas ay Valentine's Day, pag-ibig pa rin ang pag-uusapan natin sa ligawan. Yay! Ito nga, ang batas na kakastigo sa ex na nagbabanta at nanggugulo para makipagbalikan ang dating kasintahan. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasama sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik ang Good Morning, kapatid. Usapang ex po tayo. Iniwan mo na, pero hinahabol ka pa. Pero ang mas malala, ginugulo ka pa ng sobra-sobra. Ano ba dapat gawin sa mga pasaway na ex? Yan ang sasagutin ni Atty. Buko sa Legal Bato. Jane, please, kausapin mo na ako. Hindi ako titigil hanggang di mo ako kinakausap. James, itigil na natin to. Ilang beses ko nang in-explain sa'yo, di ba? Ayoko na. Hindi ako papayag. Ayoko na. Gagawa ko ng paraan para magkabalikan tayo. Attorney, hinaharas mo ako ng ex-boyfriend ko sa labas ng trabaho. Ano po ang pwede kong gawin? Legal ba to? Hindi legal ang pangaharas sa'yo ng ex-boyfriend mo. Ang pwede mong gawin ay kasuhan siya ng paglabag ng Republic Act 9262 o yung Violence Against Women and Children Act. Dahil ang pangaharas ng boyfriend mo ay isang uri ng violence against women. Ang RA 9262 ay nagbibigay proteksyon sa mga kababaihan laban sa anumang uri ng panghaharas o pang-aabuso. Ang mapatunayang lalabag sa RA 9262 ay maaaring makasuhan at maparusahan ng multa na 50,000 pesos hanggang 500,000 pesos o pagkakulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon ayon sa hatol ng hukom. Attorney, paano kung miyembro ng LGBTQIA+ ang naging toxic na ex? Ano po ang pwedeng ikaso para tigilan niya ang panggugulo? Pwede pa ding makasuhan ng paglabag ng RA 9262 ang mga nasa lesbian o gay relationship. Ang RA 9262 ay nagbibigay proteksyon laban sa anumang uri ng pangharas o pang-aabuso sa isang relationship, heterosexual man o homosexual. Sakop ng batas ng RA 9262 ang emotional abuse, economic abuse at physical abuse
kahit na parehong lalaki o parehong babae ang nasa relasyon at kahit tapos na ang kanilang relasyon. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po. Narinig nyo na ba yung economic abuse, psychological abuse? Yung physical abuse, parang alam natin. Pero yung sinasabi nilang psychological abuse, at lalo na yung economic abuse, yun yung pag ginagamit nila yung sustento, yung pera, bilang parang sandata. Yung may parang panggigipit involved. Yun, pina-power play. Diba? Kung hindi mo gawin yung gusto ko, wala ka ng sustento, wala na yung sustento yung anak mo, parang gano'n. Siguro, sana maganda dito din sa Attorney Buko para malaman natin kung alin pwedeng maging mga ebidensya mo. Kasi physical abuse, madali kang makapagpakita ng ebidensya. Halimbawa, inaabuso ka ni ex. Pero yung psychological, pati yung unless may ibang economic, nakarinig. So, paano ba? Mga verbal abuse. So, if ever, so paano ba kukuha ng ebidensya na gano'n? Siguro yun sa paggigipit, yung mga text message, or halimbawa yung calls, kung marirecord mo man, or whatnot. Siguro kung if it's in one house, mga CCTV, diba? Or gano'n, para merong ebidensya talaga. Kasi bawal din mag-record, di ba? Yes, nang hindi alam nung iba. Pero inisip ko nga kung CCTV, baka pwede kasi nakakonsent diba? yan Yun ang kailangan nating tanong. Tama. Kasi it's for a different use talaga. Depende rin kasi kung life-threatening, kung talagang, di ba, binabantaan na yung buhay mo. Talagang for survival na yan, di ba? Pero maganda rin yung binanggit ni Attorney Buko yung sa vowsing na hindi lang naman siya nag-a-apply din sa babae or sa mga bata. Meron din palang mga talaga. Kahit sa same-sex, halimbawa. Meron din mga lalaki, sila yung agrabyado. Mas powerful yung babae. At ginagamit lahat ng mga paraan na ang lalaki ang nangangailangan. Yes. And I think it's so important na if you are in a relationship like that, to talk about it. To be open about it para if ever man, magawa ng paraan na hindi kayo nagsasuffer ng ganun. Kasi hindi kayo nag-iisa. Alright. Communication is key nga. Communication is key. Bumalik yung communication. Pero love hurts. Pero love hurts. Diba? Yun na nga yung topic natin. Love hurts talaga minsan. Saka i-stress lang natin ang 9262, ang kaniyang talaga pinoproteksyonan din ay yung mga bata. Bata, yes. Yun talaga. Yun ang primary. Okay, ang dami nating natutunan. Maraming salamat po, Attorney Buko. At ito naman po sa aming pagbabalik, siguradong mapapainda kayo dito. Japanese City Pop Vibes muna tayo. Kasama ang bandang Allison Live. Yes! Yay! Tuloy lamang po ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Di ko maisip na ika'y iwanan pa, pero di ko mapigilan kung hindi magduda. Hinihintay mga salitang iyong sasambitin, sinusumpa na habang buhay sabay nating tutuparin. Pero sa tuwing ako'y natutulala, di na ba iba ang nadarama? Kung ngayon ay tawanan lang at tuksuhan, bukas ba'y luhan? Wag na wag kang babalik sa akin kung hindi ka pa handa. Dahil ayaw kong maulit na umagay, mag-isa kong tatawirin. Alam kong hindi
sanay, hanggang saan pa pwede na tiisin. Kung ang pag-ibig natin tunay, baka makuha ka sa tingin. At sa tuwing tayo'y natutulala, tila ba iba ang nadarama? Ngayon ay tawanan lang at tuksuhan, bukas ba'y luhan? Wag na wag kang babalik sa'kin kung hindi ka pa handa. Dahil ayaw kong maulit na umagay, mag-isa kong tatawirin. Whoa! Thank you so much. Thank you. OPM City Pop Band, Allison. Napakahusay. Welcome to the show, Galing. Yan po ang kanilang kinanta, ang pinamagatang Babalik mula sa kanilang latest album na Definitely Love. Again, good morning sa inyo mga kapatid. Narinig mo ba yung lyrics? Oo. Wag na wag kang babalik kung di ka pa handa. Ganon. Okay, real quick, can we get the names? Yes, of you guys. Alright, so sige, unahin ko muna yung bandmates ko. So over here is Miguel. Hi. Dito naman si Isel. Hello. Si Luis. Yes. This one's Marcos. Marcos. And then our sessionist si Jorbs at saka si Kane. Yes. I'm Pio naman. My name is Jess. Kasama ka sa banda. Dapat lahat ng gagawin namin gumaganito kami. Oo nga, sobra. Okay, kwentuhan nyo naman kami tungkol dun sa single ninyo na Babalik. Kasi it's very, very sexy yung vibe. Very, may pagka-classic, old school, but very modern too. Yes. Paano yan? Hindi sa lahat ng guests natin sumasayaw yung ating staff, ha? To be fair sa inyo. Magsayaw pa pala yun? Ay, parang Akala hindi ko na kasi iba na. Nag-iba na pala yung pagsayaw. Okay, can you tell us more about it? Actually, Babalik was a song we wrote about, stability, di ba, una sa lahat. And then, of course, as time goes by, merong mga doubts, di ba? Kaya, we wrote about the doubts. So, it's not exactly as sad, pero alam mo yun, parang there's this thought of like, is this gonna last or is this just for now? Are you even ready to take it to the next level? Bagay pala. Exactly. Huwag nang babalik ang duda. Parang gano'n. Pero di ba may ibang dating pag kayo naghahanda yung lalaki para sa'yo, nagbibihis ng ganyan, na maayos. Super ganito. Tsaka sa akin, ang talagang tumatak, gustong-gusto ko pag yung pinapanood ko, nag-e-enjoy sa kanilang pagpa-perform, nadadala kami. Nakita mo ba si Marco sa likod? May sarili siyang vibe. May sarili siya. With the hair. Oo. Ito, Japanese city pop ang genre ng music nyo. Ano ibig sabihin nun? Kasi sa akin, bago yun. So, Japanese city pop, medyo familiar sa atin to. Yung variant natin dito sa Pinas is yung Manila sound. So, Manila sound, music that was popular throughout like the 70s and 80s. Kung maalala mo sa Rico J. Puno. Yes! And all of that. In Japan, they also had a similar thing going on. So, medyo, yung nangyari is nag-combine yung sort of influences namin in our context to that. Ay, nako, everything old is new again. I love it. Agree. Pero, pwede kaya tayo makahingi ng sample sa kanila. Mga OPM hits na lagyan natin ng Japanese city pop na vibe. Meron ba? Ayan, ready? Ayun, no? You give me a reason for my being, and I love
And it all began when I met you. Bagay na vibe. Wala tayo napapaindak. Guys, kwentuhan nyo naman kami tungkol sa inyong album na Definitely Love. Okay, so Definitely Love is our newest album out right now on all streaming platforms. You can also actually get a copy of a physical album sa amin. It's this culmination nga of, Japanese city pop, Manila sound, and, just really writing about, love. Actually, nung nag-name nga kami ng album namin, I first suggested, maybe love, di ba? And then this guy said, definitely love. Definitely love. Definitely love. Kahit na indefinite yung love. Teka, matanong nga, kasi ang cute nito mga to, lahat ba kayo may Valentine's date bukas? Sinong wala? Sinong meron? Sinong wala? Sinong meron? Yun na lang muna. Sinong meron? Yung Sinong meron? Sinong meron? Nag-register pala. Para nakikita ka na. Naiintindihan kita. Ikaw, may Valentine ka? Wala. Busy ka, marami silang gig. Totoo naman. Meron po, pero mamaya magsa-celebrate. Iwas traffic. Si Marcus may nag-aabang dito. Meron na daw. Bakit parang dami na disappoint? Meron din. Meron. Yung iba. Meron po. Meron, okay. Sana all. Ang masasabi lang natin sa ating mga staff. Sana all. Okay, anong dapat abangan sa Allison? Girls, please let us know. Saan namin kayo pwedeng marinig, mapanood. Actually, we're gonna have a show in Berts North on the 18th, and then sa Balcony naman on the 21st. And then, of course, if you like what you're hearing, you can follow us on our social accounts. So we have Facebook and Instagram. That's at Allison Pinas, ALYSONPINAS. Yun. Okay, wait lang, bago tayo matapos. Sino nga ba si Allison? Yun. Funny story, actually. It's not actually anyone's girl o gano'n. Ito kasi pinaglaruan lang namin kasi, of course, bago kami noon. And people would leave. So nag-aalisan yung mga So instead of doing that, alisan na lang. Baka kasi pagkamalan end na pala nung set. Alisan pero magbabalik. Nakita ko yung mukha ni Dimples, sana pala hindi na lang natin nalaman. Pero don't worry, kasi kapag may umaalis, may bumabalik. Diba, Mark? You're all meant to be together. Yes. Yan naman. Maraming salamat, Allison. At huwag kayong Allison dahil eto na, may nanalo na po sa ating pag-gumoka ako selfie contest. Congratulations to Mark Israel Tanedo. Hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para mag-claim ang inyong loan. Congrats! Dito. Good! And that is it para sa ating Love is in the Air Tuesday. Spread happiness lamang po, mga kapatid. Isang makabulang umaga ang nahihatid namin sa inyong mga tahanan. Sana nag-enjoy kayo sa aming mga pakulo this morning. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid. Gawing habit ang pagtuto sa amin every morning para siksik ang araw ninyo sa saya at impormasyon. Mga may balita at nakaka-inspire ng mga kwento, yan at marami pang iba. Kasama inyong fave morning kasalo, ito ang Good Morning, Kapatid!